Biglang may plot twist no? Grabe. Ang reaction mo dun? Nung natapos yung Las Vegas Grand Prix, tanggap ko na baka si Lando na nga ang maging world champion this season. Pero yun, nasa simbahan ako, hindi ako nag-check ng phone. Paglabas ko ng simbahan, ang daming tweets ng F1. No? Akala ko hindi totoo eh. Sobra naman yun. Kasi natapos yung race sa Singapore time or even sa Pilipinas time around 2:30. Mga alas dos. After 4 hours, may decision kaagad na disqualified nga ang both McLaren cars, even Oscar. Anong nangyayari doon? After the race, chinecheck lahat ng kotse, yung ilalim ng kotse, chinecheck lahat yun? Yeah, there's gonna be a random check. May mga random cars na i-check sila, ilalagay sa Parc Fermé para ma-inspect ng mga FIA stewards. So ngayong round sa Las Vegas, eksakto naman, McLaren yung na-check. Nadali. Wow. So, ayan, explain natin sa mga followers natin kung ano ba talaga yung skid block na yon. Sige, go. Yes. Gusto ko ring malinawan yan eh. Kasi yung skid block, siya yung nagpo-protect ng floor ng car. Besides sa mga 3 major aerodynamics parts which are yung front wing, rear wing, yung floor, it plays a major role din sa aerodynamics. Okay. Kasi doon na direct yung airflow para maiwasan yung mga vortices. Yung parang paikot-ikot na hangin. Kasi nagkakos din ng drag yun. Yung floor na yon, dinadirect niya yung hangin papunta dun sa rear diffuser. Sa baba lang yun ng rear wing. Para hindi magulo yung air sa ilalim. Para tuloy-tuloy lang streamlined, patulak sa likod. So yung higher pressure na yun, nagka-create siya ng parang suction. The closer you are sa ground, the stronger the suction effect. Yung tinatawag na ground effect ng mga modern Formula 1 cars. Kapag nakita ng FIA na manipis sa regulation yung skid block mo, ibig sabihin, you are doing something to make your car a little bit lower than the regulation para mag-gain ka ng advantage. Mas lowered ka sa lahat ng kalaban mo. In effect, mas mabilis din yung kotse mo. Mas malakas ka sa mga kurbada kasi mas kapit na kapit ka sa ground. Yes, exactly. Yung mga sparks pala, ang nagkakos nun yung titanium na parang protective plate ng skid block. Kung makikita nyo yung mga Formula 1 cars, especially sa straights, lalo na kung medyo bumpy yung straight, may makikita kayong mga sparks dyan. Oo nga eh. Ang ganda nga din tignan eh. Dramatic din siya tignan eh. Pero maganda nga in-explain mo yan kung saan nanggagaling yung sparks na yun. Ang sabi naman daw, dun sa report ng FIA tsaka ng McLaren team statement is kinonfirm naman ng FIA na hindi naman siya sadyang nilower. Oo, hindi naman siya sadyang dinugas ng McLaren. Kumbaga, parang it became a result of yung purposing nga na nangyari doon sa karera nila. Yung Las Vegas, isa yan sa mga racetrack na notorious for bumps. Hindi masyadong maganda yung tarmac ng Las Vegas. Like Baku, I think lahat ng street circuit. Kasi hindi naman talaga siya designed for racing. Tsaka pag walang karera, gamit yan ng lahat ng kotse, private and public vehicles. Correct. Niraratrat yan. Talagang gamit na gamit yan pag walang karera. No? I think there's a truth behind yung statement na hindi naman talaga intentional yung paglagpas ng McLaren sa regulation in terms of the thickness of that skid block. Dahil nga bumpy yung track, nagkakaroon ng up and down movements. May mga parts ng track na talagang sumasadsad ng todo yung skid block na yan. Napansin mo ba nung karera na kung excessive yung pag-spark ng McLaren nung karerang yun? Ako hindi ko naman napansin, to be honest. Napansin ko during the practice 3 nung pagdaan ni Sainz sa isang curve. Ang lakas nung spark eh. Yung ibang spark nga tumilapon dun sa labas ng truck. And makikita mo yan dun sa main straight nila na yung mga cars, especially dun sa cleaner side of the track, na talagang matagtag tsaka ang daming mga sparks na nilalabas sa likod.